Ganun. Ano nangyari sa lesson na natutunan ninyo? Ganun na ho ba talaga tayo karupok? Nako! Mali pala. Ganon na ho ba tayo karupok? Sagutin niyo ho yan. Ganon na ho ba tayo karupok? Ganon na ho ba kababa ang politika? Sa bansa na to? Dalawang sundot lang sa puwet, okay na? Parang magjowa lang, yung tipong, sorry na, gaganon-ganon ka lang, tapos maya-maya, okay na kayo. Hindi ho ganun. Pagka ganun ho naging mentalidad natin, tuloy-tuloy lang ho ang pang-politiko na to. Yan hong sinisigurado ko sa inyo. Nako, tumitindi ho ang sagutan na nitong si Chis Escudero at nitong si Senator Amy Marcos. Sumagot na ho itong si Amy Marcos doon sa mga banat nitong si Chis Escudero na kesyo wag gamitin ang Senado sa kanyang personal political objectives. Meron na hong sagot itong si Amy Marcos manggagamit. Yan sa banat na yan itong si Chis Escudero. At meron hong napakalupit na mensahe itong si Sir Banat Bay sa mga individual na kinukonsidera pa rin itong si Senator Amy Marcos na pangpuno sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ho yan mga kababayan, hindi ho natin pwedeng kalimutan yung ating intro. PDP Laban Street, PDP Automatic. Laban Street, Kung meron ho tayong PDP susuportahan, Laban kung Street, meron ho tayong PDP ipapayaw, Laban. sila ho Bongo, yan. bongo, bongohin, Kaya ang Duterte, sila ho ang ating Rodriguez, priority dito. Salvador, Huwag Kibuloy ho sa natin Senado. ubusin ang ating energy Bondo, dyan sa bongohin, debate bata, kung matuleta, susuportahan o lambing, hindi susuportahan Rodriguez, niya si Amy Salvador, Marcos. Kibuloy sa Senado. Ang gawin ho natin, PDP Laban Street, i-priority PDP itong mga Laban kandidato ni Street, dating Pangulong PDP Rodrigo Laban Duterte. Street, PDP At Laban, piliin ho natin PDP pangpuno Laban dito sa Street, Duterte PDP yung mga Laban kandidato Street, na kung PDP saan ay Laban walang Street, bahid ng PDP pambubudol. Laban. Okay? Okay, piliin ho natin yung mga kandidato na walang bahid ng pambubudol. Maging niya ang si Senator Amy Marcos, inamin na rin ho niya na naipahamak niya itong si Vice President Sara Duterte. At please, wag ho nating kalimutan yung lesson na itinuro sa atin ng 2022 presidential election. Nagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Binigyan ho natin ng pagkakataon itong mga Marcos na to. Binigyan ho natin sila ng pagkakataon na makabalik dyan sa Malacanang. Ano hong ginawa nitong si Marcos Jr.? Okay, given na yon. Given na yon. Hindi naman si Senator Amy Marcos, kapatid niya yan. Nangingi na nga siya ng dispensa kesyo hindi naman daw niya alam na gagawin niya nitong si Bangat. Pero kapatid mo pa rin yan, kaapelido mo yan. Isa ka sa mga bumalangkas dyan sa unit team na yan. Pero anong nangyari? Ano ho bang ginagawa nyo? Okay, masaya ho tayo Sana naman, wag naman ho sanang masamain. Nung iba nating mga kasama na sinusuportahan itong si Senator Amy Marcos. Ang atin ho dito prinsipyo. Sinabi ho natin, hindi na ho tayo susuporta ng kung sino mang Marcos. Hindi na ho tayo susuporta sa kasaysayan ng forever ika nga. Tapos na ho, huli na ho yang si Marcos Jr. Naniwala ho tayo kay Vice President Sara Duterte. At kung iboboto nyo pa rin itong si Senator Amy Marcos, alalahanin nyo lang ho mga kababayan, yung mga ginawa nitong si Marcos Jr. dito sa pamilya Duterte. Marcos ho yan. Ano pa ho ba ang ating panghahawakan na kung sakaling makabalik yang si Amy Marcos? Siyempre, 6 na taon na naman yan. Yung iba dyan, nabisto na nila itong si Amy Marcos. Re-electionist yan, kaya maingay. Napapaisip ho tayo, tama nga naman. Paano kaya kung hindi siya re-electionist? Hindi nyo ho ba yun itinanong sa inyong mga sarili? Pinagbigyan na ho natin yung mga walang yan. Ang sinasabi ho natin dito, kung gusto nyo ho siyang iboto, walang problema. Re-respetuhin ko ho yan. Pero gusto ko lang hong ipaalala sa inyo kung ano yung problemang inihatid sa atin ng pagsuporta dyan sa pamilya na yan. Napadala sa dahig itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong nangyari? Walang sa loob ng 3 taon nagkandalechi-lechi ang Pilipinas. Samot-saring problema ang kinahaharap natin ngayong mga panahon na to. Dahil kanino? Dahil sa mga Duterte? Hindi ho. Dahil ho yan doon sa ating pinagkatiwalaang Marcos noong 2022 presidential election. Ngayon, Marcos na naman to, mag-isip-isip ho kayo kung sakali bang hindi siya re-electionist. Ganyan kaya ang gagawin niya. Kasi meron hong yan. Di ba, nung medyo matagal pa yung eleksyon, yung tipong alam na nila
Alam na ho nila na talagang tutuluyan nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano hong ginawa nila? Yung nangyayari ngayon sa Senado, saludo ho tayo dyan dahil naintindihan ng ating mga kababayan yung mga totoong nangyari dyan sa ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalakpakan ho natin itong si Senator Amy Marcos dyan sa kinandak niyang hearing na yan. Mas nalinawan ng ating mga kababayan kung anong klaseng kababuyan ang ginawa nitong si Marcos Jr. dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanungin nyo ho ang inyong mga sarili, sapat na ba yung mga nangyari na yan para pagkatiwalaan na naman ho natin itong Marcos na to? Yun ho ang itanong nyo ho sa inyong mga sarili. Kung gusto nyo suportaan, boto nyo yan, karapatan nyo yan, nasa sa inyo yan. Pero ang sigurado ho natin dito, maraming mas deserving kaysa dito kay Amy Marcos na pagbigyan natin ng ating mga boto. Kung kaya ho nating ipanalo itong Duterte na to, siguro yung mga kandidato na kagaya nitong si Senator Ringo Honasan at kung sino pang gusto nyong idagdag, bahala na ho kayo doon. Pero itong mga individual na to, wala ho silang track record na kung saan sinuportahan sila tapos maya-maya binabanatan sila patalikod. Yun ho ang atin dito. Sang-ayon ho tayo ng 10,000% dito kay Sir Banat Bay, dito sa mga banat niya dito sa ano na to, dito sa mga naglalabasang debate sa social media. Nag-esyo bakit inendorso yan itong si VP Sara. Hindi ho natin kini-question yung pag-endorso niya. Sinabi na niya bago pa siya umuwi ng Pilipinas, siguro yung friendship namin itong si Senator Amy Marcos beyond politics. Walang kinalaman, lininaw na rin ni Senator Robin, walang kinalaman ng PDP sa pag-i-endorso. Ibig sabihin, personal na capacity niya bilang senador o bilang artista yung pag-i-endorso dito kay Senator Amy Marcos. Ngayon, ang tanong ho dito, alam ko karamihan sa mga kasama natin dito sa PH Update, hindi na magpapabudol dyan. Hindi na magpapabudol. Pero doon sa mga iba dyan na kinukonsidera pa, parang hindi ho tayo natuto doon sa leksyon na itinuro sa atin nitong si Marcos Jr. noong 2022 presidential election. Sinuportahan, kinampanya dahil tinulungan, dahil kung ano-ano yung mga pinangako, 'di ba? Kung ano-ano pinagsasabi, continuity, anak ng toko, tinawag lang ng weak leader at bangag. Tingnan niyo ang ginawa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, pagka pinakulong mo sa Daig Netherlands, itong si Tatay Digong, strong leader ka na. Magpa-hair follicle test ka muna. Ito, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Mali pala ako ng akala. Akala ko natuto na yung mga Pilipino noong 2022. Diba sabi ninyo, nabudol kayo ni BBM. Naku po. Tapos, ngayon, iboboto nyo si Senator Amy. Naku po. Sandali, alala ko lang din. Ang dahilan nyo pala kaya nyo binoto si BBM noon ay dahil sinamahan ni BP Sara Duterte si BBM at inendorso niya. Tapos, kalaunan, nagsisi. Hindi lang po si BP Sara Duterte, pati kayo nagsisi. Ngayon, 2025, uulitin nyo na naman. Anak tawa. Hindi ba ba ano ba mga Pilipino ganyan naman, ganun talaga, parang jowa, itong politika parang jowan lang. Isang sundot lang sa puwet, okay na, ganun. Huwag kung ganyan. Magkaroon ho tayo ng prinsipyo at paninindigan. Kasi kung ganyan ho ang magiging attitude natin, hindi ho aaseso Pilipinas. Paulit-ulit lang ang cycle ng mga pambubudol, ika nga. Pagka X na, para maturuan natin ng leksyon na hindi na ulitin ng mga politiko na to na pagka ikaw pinagkatiwalaan dahil sa mga sinabi mo ganito, pagka hindi mo tinupad, may kalalagyan ka sa mga Pilipino. Ngayon, ang gagawin okay lang pala kahit mambudol tayo. Basta magpa-charming lang tayo ng konti doon sa binudol natin at tinindorso tayo ulit, okay na. Ika nga, everything is nakalimutan na. Di ba? Ganun lang, di ba? Nakalimutan na. Ganun na lang ho ba yun? Yung nangyayaring pagnanakaw ngayon dito sa administrasyon na to dahil sa nangyari noong 2022 presidential election, kakalimutan na lang natin ng ganun. Si Senator Amy Marcos, kapatid niya, presidente. Ang tanong, sinong bumuo ng unit team? Hindi ka pinsan, kapatid ka, madam. At yung nangyayari sa Senado, saludo kami sa inyo. Dahil alam namin mandato nyo na imbestigahan yung mga anomalya sa ating bansa. Ika nga yung in aid of legislation. Pero kung hindi talaga itutulak yan, walang mangyayari. Kaya yun yung pinapalakpakan natin dyan. Dahil napaliwanag sa sambayan ng Pilipino na meron talagang pagkukulang. Pero bilang isang senador,
dapat kayong palakpakan at mandato nyo na pag-usapan yung mga ganong klaseng issue na kung saan nagre-resulta sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Tama naman Pasalamatan natin si Senator Amy Marcos, pero dapat na natin kalimutan yung mga kapalpakan ng apelido na yan. Hindi pwede yun. Last na talaga yung na yan, yung si Bangag. Kahit sino pa ang tumakbong Marcos. Isa tayo sa mga kakampanya na wag iboto yung mga walang yan. Ang tokwa, yung anak, ito lang ito, bago Senator Amy, sabihin mo dun sa anak mo, yung manotok, pigilan niya yung panga niya sa kakagalaw. Saka tayo mag-usap. Di ba? Yung anak mo nga, di natin malaman kung saan babaling ang panga. Kapatid mo pa. Tapos gusto mo ganun-ganun na lang. Turuan ho natin ng leksyon yung mga gagong politiko. Na pagka kayo merong sinabi dahil pinagkatiwalaan kayo ng sambayan ng Pilipino, dahil inendorso kayo nitong pamilya na pinagkakatiwalaan ng majority ng mga Pilipino, ikip nyo yung yung promise nyo sa mga pinangakuan nyo. Dahil pagka hindi na kayo makakaisa uli. Yun ang leksyon ay tinuturo natin dito sa mga politiko na wag gagawin ng mga botante. Kasi magpapaulit-ulit lang ho tayo. Ay okay lang pala. Konting sundot lang sa puwet. Pwede na naman. Buisit na yan. Nasa sa inyo ho yan. Nasa sa inyo ho yan. Pero sana naman, yung iba nating mga kasama dyan, sana wag naman masamain dahil binabanatan natin tong kinukonsidera nilang kandidato. Marami naman tayong kinukonsidera dyan. Nandiyan si Senator Gringo Nasan. Yan talaga, isa na yan. Isa na lang hukulang natin. Siguro kahit sino na lang yung boto natin doon diyan sa isa na yan. Basta itong si Senator Gringo, isasama ko na siya diyan. Siguro hindi na magdadagdag ang PDP, no? Kung hindi na sila magdadagdag, may isasali na ho tayo diyan. Para kahit pa paano na ikakampanya ho natin sila dito sa PHP. Hindi man ho, iilan pa lang ho natin sa mga kandidato. Si Atty. Lambino, Atty. JB Hinlo, sino pa ba? Itong si Doc Mata, hindi pa ho natin namit yung mga yan. Pero todo ho yung pagsuporta natin sa kanila. Bakit? Ika nga nitong si Atty. Vic Rodriguez, Duterte approved, Duterte certified senatorial candidate. Yang mga yan, nasala na ni Tatay Digong yan. Ika nga wala nang Tolentino. Wala nang Tolentino dyan. Yung sa kaligitnaan ng laban, iiwan si Tatay Digong. Wala na ho. Doon sigurado tayo. Sigurado ho tayo dyan. At kung magkataon man, isa ho tayo sa kakastigo kung sino man ang babanat o tatraidor kay Tatay Digong sa mga kandidato na yan. Marami ho tayong marami. At sigurado pagka bumanat tayo dyan, nakanantokwa. Di ba? Kaya kung meron ho tayong iboboto, sila. At yung mga Marcos, sila yung pinakahuli na ikukonsidera ninyo. Kung wala ng kandidato, yun pwede. Kung alimbawa, senator, isa lang Marcos, o baka hindi pa ako boboto pag nagkataon. Anak ng tokwa. Sila ho talaga ang pinakahuli. Kasi sila yung hindi mapagkakatiwalaang kandidato sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga traidor ho yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Kung itong si Senator Amy Marcos, pasensya na naman kung hindi ka traidor, well, palakpakan. Pero itong itong leksyon na ibibigay sa inyo ng sambayan ng Pilipino, ito ho yung resulta na nung nangyaring pambubudol noong 2022 presidential election. Kayo ang magbabayad dyan. Kung bakit ho kayo hindi iboboto, dahil ho yun doon sa mga ipinangako ng kapatid nyo, yung ginawang pambubudol ng kapatid nyo sa sambayan ng Pilipino. Yan na ho, nag-uumpisa na hong maningil yung binudol nyo. Kasi kasama ka sa unity team Kung ano-ano pinangako, continuity, Len series, anak ng tokwa. Tapos maya-maya ipapakulong sa The Hague si Tatay Digong. Wala kaliwa kanang pagnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho pwede yan. Kailangan merong maturuan ng leksyon. At kung si Senator Amy man yung maturuan na wala ho tayong magagawa. Ikaw ang kaapelido mo yan, kapatid mo yan Tuloy natin. Ganun. Ano nangyari sa lesson na natutunan ninyo? Ganun na ho ba talaga tayo karupok? Nako! Mali pala. Ganun na ho ba tayo karupok? Sagutin nyo ho yan. Ganun na ho ba tayo karupok? Ganun na ho ba kababa ang politika? Sa bansa na to? Dalawang sundot lang sa puwet, okay na? Parang magjowa lang, yung tipong, sorry na, gaganon-ganon ka lang, tapos maya-maya, okay na kayo.
Hindi ho ganun. Pagka ganun ho naging mentalidad natin, tuloy-tuloy lang ho ang panggagago nitong mga politiko na to. Yan hong sinisigurado ko sa inyo. Matuto na ho tayo. Yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Dismiss na kaso, binuhay ho nila. Para saan? Para maipatigil ang SMNI, para maipatigil ang mga pagpapalabas, ang pagsasalita ni Tatay Digong sa istasyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy o sa istasyon na kilalang sumusuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ho. Lahat ho nang nangyayari ngayon sa bansa na to dahil sa galit ng administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag nyo naman sabihin hindi. Anak ng toko, si Pastor Apollo Kibuloy, ano bang ginawa sa inyo? Hindi lang ho nila nabili ang SMNI kaya ganito nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung tayong tatanungin, papipiliin Pastor Apollo Kibuloy, kahit sino hong ilaban nyo dyan sa alyansa, itong pipiliin ko. Itong mama na to, itong number 53 na to, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit sinong ilatag nyo dyan, sino si Lacson? Naku, walang gagawin niya sa Senado. Ito, hindi pa senador, meron na hong nagawa to. Meron nang napatunayan. Punta ho tayo sa Davao. Hindi, nakita naman ho kung gaano kaganda yung kingdom. Ang KOJC. Kung anong klaseng pamumuno ang ginawa nitong si Pastor Apollo Kibuloy dyan. Hindi naman ho magiging ganyan ang KOJC kung hindi dahil sa pamumuno nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Ibig sabihin, yung leadership skill niya, kahit sinong ilaban natin dyan sa alyansa, hindi ho makakakana dito sa ating kandidato na to. Ito, pagka nagsalita, sinusunod. Bakit? Kasi hindi magnanakaw. Pag ito nagsalita, sinusunod kasi may kredibilidad. O yung si Lacson susundin pag nagsalita. Apelido lang ho ang meron niya mga yan. Pabalik-balik lang sa Senado pero wala ho silang nagawa. Nagsitandaan na lang ho sila dyan. Totoo naman, di ba? Binabanatan nila itong si Pastor Apollo Kibuloy kung ano-anong mga aligasyon. Pero itong nagawa ng mama na to, mailalaban ba yung mga nagawa nila dito sa na to, dito sa mama na to? Yung pagiging senador nila, pabalik-balik sila dyan, naka 12 years, 6 years, anong nagawa nila? Pero itong si Pastor Apollo Kibuloy, lahat naman ho talagang kinakampanya natin dito. Yang si Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Jim Bondoc, lahat ho sila. Ikinukumpara ho natin sila, willing ho tayong makipagbalagbagan, willing ho nating itapat ang ating mga kandidato sa mga kandidato nandyan sa alyansa. Dahil sigurado ho tayo, kahit sinong iharap mo dyan, hindi ho makakakana dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Dito kay Attorney Raul Lambino. Hindi, sino? Si Manny Pacquiao. Sabi mo kay Manny Pacquiao, matulog na lang siya. Pagkatapos mo binanat-banatan, yan ang walang prinsipyo. Tayo kinampanya at sinuportahan natin. Pero nung lumabas na siya doon sa ating pinaglalaban, iniwan ho natin. Ito matindi si Manny Pacquiao, di ba? Binanat-banatan mo nung panahon ng kampanya dahil kalaban mo ng pagka-presidente. Noong natalo ka, tumakbo ka ng senador, bigla kang lumapit. Yung sinuka mo, ngayon kinakain mo. Huwag ganon. Walang mangyayari sa Pilipinas kung ganyan ang mentalidad ng mga Pilipino. Okay? Ito, pakinggan natin ang ito naman Ito gusto kong pagsabungin talaga tong dalawa na to. Senator Amy, tuloy-tuloy mo lang ang pagbanat dito kay kaya Cheese Escudero kasi kayo talaga ang pinaka-perfect na magbakbakan diyan sa Senado eh. 'Di ba? Anak na ito, kapatid ng presidente at waiter nitong si Lisa. 'Di ba? Talagang ang ganda ng nila yung sagupaan nila diyan eh. Ito ang napakalupit na sagutan nitong waiter ni Lisa at itong kapatid ng bangag. Ito ang napakalupit nilang banatan. I urge Senator Amy Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as bridge towards unity, not a wage for division. Palakpakan tayo dyan. Ano pa bang meron nitong si Senator Amy Marcos? Wala na siyang magagamit. Maliban doon sa issue na kung saan pinag-uusapan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala ho yung title. Senator pala siya. Wala ho siyang influence. Wala ho siyang political name o kung ano pa man. Yun ho sigurado natin, sira na ho ang bantot na ng mga Marcos sa sambayan ng Pilipino. Ang meron lang talaga sila, yung issue ni Tatay Digong. Kaya lang naman pinapanood at pinapakinggan dahil ang pinag-uusapan yung issue nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Our people and our country expect and deserve knowledge. Ano expect? Oy, Chis, tigilan mo yan
Kung ako sa'yo, punta ka sa Malacanang, buhusan mo na lang ng champagne si Lisa. Etong sagot nito, etong kapatid ng bangag. Sagot ho niya dito sa waiter ni Lisa. Yung ginagamit para sa politika, nakakatawa naman kasi alam naman natin na siya ang ambisyoso. Ano ambisyoso? Ambisyoso ka daw, hoy, waiter ni Lisa. Kaya pala nag-ano ka, yung pinagsaserve mo ng champagne si Lisa, yung talagang hablutan kayo ng champagne eh. Di ba? Ambisyoso ka pala eh. Dapat bukas may sagot ka na, Boy Kilay. Okay lang ba sa'yo tawaging ambisyoso? Alam naman na sambay ng Pilipino na ambisyoso ka talaga. Yun naman talaga, ang ini-aim mo naman talaga sa 2028, gawin kang vice president o di naman kaya, i-consider kang candidate para presidente. Hindi naman papayagan yun itong si Tambaloslos. Kaya maglalaro ka lang dyan sa Senate, dyan sa vice president. Pwede pa bang tumakbo yan si Boy Kilay? Di pa ba tapos termino niya? Baka magko-congressman siya o mag-go-governador po siya. Diba? Ganyan naman yan eh. Yan game plan ng mga walang yan. Ako nga yung nakalimutan na mangampanya na. Nakalimutan na palang ng mangampanya. Ini-endorso lang siya. Pero nakalimutan na niya. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? Ano ho yan? Linalaro ho tayo ng mga walang yan. Tayo ho dito, ang prioridad natin, yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban dito, kung merong i-endorso ang PDP, at sigurado tayo, kung i-endorse yan ng PDP, merong go signal yan ni Tatay Digong. O nakabase yan sa standard yan. Standard, Duterte standard. Ika nga. Na pagkatao. Bago yan maipsama dyan sa ating mga kandidato. Kaya nga itong si Senator Greg Honasan, kinukonsidera na natin. Pero itong si Amy Marcos, yan si Camille Villar, pwede, posible, bakit hindi? Mas okay naman yun. Kaysa kay Amy Marcos, kung talagang gusto nyo sundan itong si BP, si Camille Villar na lang, wag na si Amy. Pero re-respetuhin ko kayo kung talagang gusto nyong suportahan itong si Senator Amy Marcos manggagamit. Eto na, punta na ho tayo dito kay Claire Castro. Nako, itong si Claire, meron na naman hong skandalong kinasasangkutan. Tinanong ho siya kaugnay doon sa ano. Ito yung gusto natin eh. Ito talaga yung gusto natin pag-usapan dito. Itong bangayan nitong si Amy Marcos. Ito yung inintay ko. Di ba lumabas yung larawan nitong si BP Sara na ini-endorso niya itong si Senator Amy Marcos. Ito ho talaga ang pinananabikan kong marinig. Yang kung ano mga punto de vista nitong si Claire Castro diyan sa pag-i-endorso nitong si BP Sara. Panigurado. Ito dapat sila talaga dapat magbakbakan. No? Amy Marcos, ito banatan mo to. Sila dapat di ba? Ito kasi si Claire Castro, isa lang kakampi niyan. Kakampi lang yan yung kung sinong may hawak ng kaban. Hindi, at saka ano na ho yan, yung ali na yan, wala, isa ho yan doon sa mga individual na pagkatapos ng administrasyon na to, kasabay ho siyang maglalaho ang kanyang kasikatan o kung ano pa man ang tinatamasa. Akala ko kasi nila habang buhay. Madam, pinapakinggan lang kayo, respeto kayo ng mga kausap nyo dyan at hindi kayo binabastos doon sa nakalagay sa unahan ng inyong pangalan, Yusek. Pero tanggalin mo yon, baka batukan ka pa ng mga kinakausap mo yan. Yun lang ho. Pagka wala na yon, nako, wala na. Sino? Meron ba nanonood sa vlog mo? Nagingalo ang channel nyo. Kaya yung pagiging Yusek nyo na yan, napakalaking bagay sa inyo yan. Alam naman ho yun ng mga ano. Kaya ako iniintindi ko na lang. Ika nga nila, trabaho lang, walang personalan, di ba? Claire Castro, ito, pakinggan nyo ito mga kababayan. Excuse? Loy, Maraming salamat po. At ngayon po ay handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. We have No. very limited time, so we can only field 2 questions. Ivan? For you. 2 question lang. Parang linilimitahan na yung pakikipag-usap nitong si Claire Castro. Nasusaupla ko kasi siya ni Eden Santos yung reporter ng Net25. Pagka yun na nagtatanong, bumabalentong tong si Claire Castro game. Nako, ito na to. Natanong ko na ho kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace.
yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure on the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Yeah, ganda ng birada. Akala ko 2022 campaign ads yan. Talagang ano na lang magtatanong, sasagot na lang, susundot pa talaga. Normal lang ho yan. Yan, kayo, para sa mga kasama ho natin dito, wag ho kayo matrigger dyan sa ali na yan. Ang trabaho ho niyan, hindi naman magbigay ng kapakipakinabang na impormasyon kung ano ngayon nangyayari sa ating bansa. Ang trabaho ho niyan sa PCO, mambuwisit na mga taga-suporta ni Tatay Digong. Ngayon kung nabubwisit kayo dyan, wala, talo ho tayo. Wag ho kayo mabwisit, tawanan nyo na lang. Tayo nga, hindi nga tayo nabubwisit Kumbaga, pinagtitripan na lang natin tong si Claire Castro. Pagka alam nyo ho kasi kung ganyan kasi maglaro yung mga yan. Wala ho silang masagot sa mga tanong sa kanila, sa mga argumento sa kanila. Kaya ang ginagawa ho nila, mambuisit na lang. Nasagot ba nila yung kulang-kulang na BICAM report? Nasagot ba nila yung ilinipat na pondo ng PhilHealth? Wala ho silang nasagot na ba nila yung korupsyon sa ayuda? Wala ho silang nasasagot. So anong gagawin nila? Mambubwisit na lang sila. Kaya kayo sa mga nakikinig dito sa kay Claire Castro, tawanan nyo na lang. Lilipas din yan. Wag ho kayong magpabwisit. Focus ho tayo sa pangangampanya. Sa pangangampanya. Dito sa mga to. PDP Laban Street, PDP Laban Street, Focus. PDP Laban Focus tayo. Street, PDP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hilyo, focus. Bata, Matuleta, Lambino, Yan. Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Sila. Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hilyo, Bata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, Huwag kayong PDP magpabwisit, Laban Claire. Street, PDP Laban. Yo. PDP Laban Street, Mga kababayan huwag ho kayong magpabwisit sa kay Claire. Imbis na ubusin nyo ang enerhiya nyo sa pagko-comment sa mga kabalbalan nitong si Claire Castro, i-share nyo na lang ho yung mga plataforma ng ating mga kandidato. Kung wala man dito sa video na to, hanap po kayo ng video na kung saan may share nyo ang plataforma nitong si Atty. Raul Lambino, nitong si Mata, Doc Marites, Atty. Vic Rodriguez, yun ho ang i-share nyo. Etong mga to, distraction lang yan. Strategy ho nila yan para mawala tayo sa focus na kung saan yung momentum natin talagang na tayo kumbaga na tayo to the moon nga, di ba? Paakyat na ho talaga yung mga pwesto sa survey ng ating mga kandidato. Huwag ho tayo magpa-distract, focus lang ho tayo. Tuloy. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Madilim. Ayun. Naku, isa-isahin nitong si Claire. Natatawa na tong si Ivan Maririna. Ito ho. Natatawa na siya. Naku. Alam na, pati itong si Ivan, alam na niya. Nag-good time sila nitong si Claire. Ngayon, Natatawa ho pati yung mga anak ng to. Anong klaseng press con to? Simple lang, ganito lang, sagutin mo. Hindi nyo ho ba nakikita ngayon ang peace and order sa ating bansa? Napakaayos. Ba't hindi nyo sagutin yun? Hindi nyo ba kayang sagutin dyan sa PCO na hindi nyo ho ba nakikita na talagang ang progreso ng ating bansa mula nung panahon ni Digong, ngayong panahon na to, yung build, mga infrastruktura na itayo na. Wala hong korupsyon, nabawasan. Nakakakita ho ba kayo ng korupsyon sa bansa natin? Yung kriminalidad. Hindi ho ba bumuti? Di ba? Ang ganda na ng ating bansa ngayon. Ba't di nyo sagutin yun? Bakit nyo iliniling sa nagdaang administrasyon yung ads na yan? Di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw, ngayong administrasyon na to, dito talaga nangyari lahat ng kabalbalan na nararanasan natin dito sa bansa na to.
PDP laban straight. Sigurado ho tayo, pagka naipanalo ho natin itong ating mga kandidato, yun ho ang pinakamatinding sagot dyan kay Claire Castro. Haya, yung mga kaibigan, katrabaho, wag lang ho tayong maging butante dito sa laban na to. Ikampanya ho natin ang ating mga kandidato. Ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon Nako, na sobrang itim at mali. Ang makakapag-describe niyan, hindi yung mga nakaupo sa pamahalaan. Tanungin natin ang ating mga kababayan. Hina talaga ng coconut brain neurons itong ali na to. Kayo ang nagpapatupad ng mga pulisiya at kayo ang magsasabi kung anong resulta. Ano kayo, mga tanga? Tanungin natin yung mga naapektuhan ng mga pulisiya bago tayo magbigay ng konklusyon na naging maganda ang naging resulta ng mga pulisiya na yon. Ito naman si Claire Castro. Abogado ho kayo. at ngayon ay papaliwanag Oh. sa panahon. Papaliwanag. Nakasaluk- Papaliwanag para doon sa mga kurakot at magnanakaw. Papaliwanag kasi tanungin ko ho kayo, sa pag-upo ng administrasyon na to, meron ho ba kayong narinig na sinibak si ganito dahil sa ganyan? Tinanggal si ganito dahil nahuling ganito? Meron. Ang naababalitaan ho natin, mga Pilipino, Chinese businessman ang nagkakandawalaan. Hoy, Claire! Yun ang sagutin mo. Panahon ni Tatay Digong, walang ganon. Lukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po Ibig sabihin, yung pag-attend ng PNP dyan sa presscon na yan, para lamang sagutin yung mga birada nitong si Senator Amy at nitong si VP Sara doon sa ads nila. Anak ng toka, iba. Matindi pala kung ganon. Diba? Ibig sabihin, naapektuhan ng Malacanang doon sa ads na yon. Siguro habang pinapanood nila, anak ng toka, yari tayo dito. Kasama ni VP itong si Amy. Yari tayo dito. Pagilid tayo dito. Oh. Pero tayo ay naniniwala, disconnected na itong si Amy sa Malacanang. Disconnected na ho yan. Mantakin nyo yun. Pag-iimbita na lang ha. Pag-iimbita na lang ng mga resource person. Nagmamakaawa pa ho sila dito kay Chis Escudero. Pirmahan mo na ang sumpina. Pero kung yan, malakas pa rin sa Malacanang, hoy, Bonget, padalawin mo si dito. Papuntahin mo siya dito. Wala na ho siyang connection dyan sa Malacanang. Sa bagay, no, baka makita pa lang pagmumukha ni Amy Marcos sa Malacanang, nandun pa lang siya sa labas ng gate. Yung mga tangke de guerra, ilatag na dun eh. Ako, nandiyan si Mangga. Baka tayo naman ang gamitin yan. Prinsipyo. Yun ang kailangan natin ngayon. Turuan ho natin ng leksyon yung mga merong saltik na kandidato. Kay VP ho yun. Kung bilang pagkakaibigan, friendship beyond politics, pero hindi ho tayo inubligahan na suportahan. Hindi tayo niblagahan ni Tatay Digong. Pero pagka sinabi yan ni Tatay Digong, suportahan niyo si Amy. Baka pag-iisipan ko, pero hindi pa rin sigurado. Kasi yung sakit na idinulot hindi lang kay Tatay Digong, pati doon sa mga ordinaryong Pilipino na dapat sana itong mga benepisyo na to, itong mga pera na to, mapunta doon sa ikabubuti ng pamumuhay nitong mga tao na to. Saan napupunta? Doon sa mga bulsa ng mga walang yang congressman. Pinag-usapan, 5,000 ang ayuda ibibigay. 5 kilong bigas tapos 500. Anak ng tokwa. Yun ho ang nangyayari dito. Yun ho ang pinaglalaban natin. Hindi lang ho yung pagkakakulong ni Tatay Digong. Nagkapatong-patong yung sama ng loob natin dito sa walang hiyang bangag na to. Dito sa walang hiyang pamilya na to. Kaya sana, kung naman ho, wag rin naman ho sanang masamay at intindihin ho tayo kung saan tayo nang gagaling, kung bakit ho tayo hindi susuporta dito kay Amy Marcos manggagamit. Tapos na ho, ika nga ni Boying Rimulya, dandil na yan. Mula noong itong si Marcos Jr., binaboy niya itong si VP Sara, dandil na yan. Wala na ho sa atin yan.
Ngayon, kung magpapabudol pa ho kayo, nasa sa inyo na yun. Sabi naman nitong si Banat Bay, di ba? Parang mali ako. Akala ko bang natuto na tayo? Hindi ho yan ang gawain ng isang natuto dahil sa isang napakalaking pagkakamali. Napakalaking pagkakamali na sinuportahan natin yung bangag na yan. Diba? Kahit si BP Sara, aminado siya na nabudol siya. Okay na yun, nabudol na siya. Pero para sumuporta pa tayo ng isa pang Marcos, nako. Hindi, pagka prinsipyo. O, pagka paninindigan. Pagka sinabi natin, pagka nag-agree kayo sa mga vlogger na never again, no more Marcos, panindigan natin yun. Di ba? Kasi yun eh. Yun identity mo bilang isang Pilipino na meron kang paninindigan. Paulit-ulit na lang ho ito mga kababayan. Mga politiko, gagawa ng kabalbalan, konting pa-charming lang, konting pambubola lang. Okay na ang Pilipino. Ibabalik na yan sa Senado. Anak ng toka. Hindi ho tayo. Marami hong bago na willing isakripisyo ang kanilang oras sa kanilang pamilya, oras sa kanilang sarili. Yung 6 na taon, willing ho nilang ialay sa bayan dahil mahal ho nila ang sambayan ng Pilipino. Tapos hindi ito ang ating mga pagbibigyan. Ibibigay natin yung ating sagradong boto doon sa mga kandidato na kung saan anak ng tokwa. Dahil lamang apelido ganito, susuportahan na ho natin. Dahil lamang nagkandak ng gantong ganyan, okay na yun sa atin. Hindi ho ganun yun. Please lang. Ano ho tayo, matuto na ho tayo doon sa nangyaring pambubudol noong 2022. At alam ko, yung mga kasama natin dito, rinirespeto ang ating desisyon at ang ating pinanggagalingan dito sa isa na to. Pero pagka binanatan ko yung si Senator Christopher Bongo, binanatan ko itong si Senator Bato de la Rosa, binanatan ko itong si Congressman Rodante Marcoleta, meron ho tayong problema dyan. Kasi Duterte certify yan, bakit mo babanatan? Bakit ho natin babanatan? Hindi ho. Ngayong mga panahon na to, kung sino yung pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong, sila ho ang ating pagkakatiwalaan ng pikit mata nating tatanggapin. Kung anong desisyon ni Tatay Digong, yun ating susundin. Dahil yung isang mama na yun na nakakulong sa daig Netherlands, nagsasakripisyo dahil sa ginawa niya nung siya ang nanunungkulan dito sa bansa na to. Yung ginawa niyang kabutihan, sinuklian ho ng bangag na to ng napakalaking kahihiyan, hindi lang ho dito kay Tatay Digong, bagkos sa buong lahing Pilipino. Yun ho ang ginawa nitong si Bangag. Tapos ganun-ganun na lang. 2-3 pagdinig lang, okay na tayo. Bausapan yan. Hindi pwedeng ganun. At hindi pwedeng ganun. At pasensyahan na lang. Hindi talaga pwede. Sorry na lang. Pero wala ho tayong personal na galit dito kay Senator Amy. Wala tayo. Wala tayong personal na galit at hindi naman relevant yung galit natin sa kanya. Isa lang naman boto natin, di ba? Ang atin lang ho dito, pakaisipan nyo itong isa na to. Kung noong 2022, pinagbigyan nyo itong pamilya na to, dito sa eleksyon na to, mag-isip ho kayo. O balik tayo dito kay Ate Claire. Records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon. Saan galing yung datos mo? Sa puwit mo? Yung pinaka-latest na datos, yung mga medyo nakakariwas sa buhay nung panahon ni Tatay Digong, ngayong panahon na to, kinukonsideran lang mga sarili nila, naghihirap na. Saan galing yung saan galing yung mga datos mo? Sa ilong ni Bangag? Sa laway ni Boying? Pag ganun. Noong 2023, 15.5% in 2023, mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Meron din po. Pagkano bayad dyan? Alam! Galawan, alam namin yan. Pagkano bayad dyan? Para ilabas yan, ilathala yan. Kayang bayaran yan. Pero hindi natin maitatago ang katotohanan sa kalye, sa karsada. Hindi natin matatago yan. Hindi natin maitatago yung tunay na nangyayari sa social media.
Loko ka pala eh. Anong Hong Kong, data. Kung budulin. Kung si Marcos Jr. mambubudol, anong aasahan natin dito sa kanyang tagapagsalita? Tayo dito. Na to. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy. Madam, remind lang kita ha. Remind lang kita. Anak ng toko. Hindi nyo kaya ang pinagdaanan ng nagdaang administrasyon. Para ilatag mo sa amin kung magkano ang naging utang ng administrasyon ni Tatay Digong at hindi mo babanggitin kung ano ang naging problema ng buong mundo nung mga panahon na yon, naggagaguhan tayo dito. Langya ka. Saan galing yung pinamigay nilang ayuda? Saan galing yung pinamigay na pagkain ng lockdown? Ganyan tayo lukuhin nitong administrasyon na to. Ilalatag mo sa amin magkano inutang pero hindi mo sinasabi sa amin kung saan pinaggamitan. Uy. Kayong mga reporter diyan sa Malacanang, okay lang sa inyo na ginagago kayo nitong itong ali na to? Wag kong gano'n. Tawag nga sa inyo, the fourth state, ayan. Di ba? Nandiyan kayo para bantayan ang mga politiko na to. Para ilabas sa sambayan ng Pilipino ang buong katotohanan. Hindi para magpakasangkapan sa gustong mangyari ng pamahalaan. Sa mga panlulokong ginagawa ng administrasyon na to. Hindi pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. Yung utang daw binabayaran. Anak ng tokwa. Yung mga utang ni Panot, inupuan lang ng nagdaang administrasyon. Natural. Continuous ang utang, continuous ang pagbabayad. Ay, ayoko na. Ayun na nga mga kababayan, dito ko na tatapusin itong video na to. Wala talaga tayong... ito talagang si Claire Castro. Kung hindi lang kinontent itong kay Amy Marcos, di na natin papatulan itong ali na to eh. Pero dahil pinag-usapan nila yun. Pambihira talaga, oo. Napapataas mo high blood ko. Ayun na nga mga kababayan, bago ho tayo magpaalam. Bago tayo magpaalam kung nandito pa ho kayo. Siyempre. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, pato, bongo, hinlo, mata. Umpisa, gitna, at bago matapos, meron ho tayong intro at outro. Matuleta Yan yung Lambino, outro natin. Rodriguez Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Yan ang mga pato, susuportahan bongo, natin. hinlo, mata. Matuleta Lambino, Rodriguez Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Ayun, maraming salamat ho mga kababayan. Maging ito PTP lahat, mahal Laban natin ang Street. Pilipinas.